Nakaupo si Laika sa passenger seat ng mamahaling sasakyan ni Devon. Nakangiti at abala sa pagkukwento. Grabe, hindi sila makapaniwala. Ang sayo ko, Devon. Sigurado ako, magugulat sila lalo bukas announcement. Sino ba naman kasi mag-aakala na mamahalin at papakasalan mo ko? Kahit ako nga nagulat eh. Tahimik lang si Devon. Nakatitig sa kalsada at tila hindi narinig si Laika. Uy, wag ka naman ganyan. Smile ka naman sa fiancé mo. Dapat masaya ka kasi magkasama tayo. Ani pa ni Laika sabay tapik sa braso ng lalaki. Busy ako sa pagmamaneho. Saad ni Devon na hindi man lang tinitingnan siya. Eh di bukas, pagdating natin sa venue, ngumiti ka naman ah. Para naman sweet tayo sa pictures. Biglang humampas si Devon sa manibela. Malakas iyon. Rinig na rinig sa loob ng sasakyan ang nilikhang tunog. Gulat at takot na napapitlag si Laika. Can you stop? Saad ni Devon. Malamig at mabigat ang boses na may kasamang pagbuntong hininga. Napatigil si Laika. Nanlaki ang mga mata. Doon niya nakita ang bahagyang pandidiri sa tingin ni Devon. Isang tingin na parang nagsasabing hindi siya belong sa mundo nito. Sorry, sobra na akong excited eh. Kasi 'di ba, announcement na ng kasal natin bukas. Ani Laika na pilit pinapalambot ang boses. Ngunit halata ang pighati. Tumangulang si Devon. Muling ibinalik ang tingin sa kalsada. Bukas, maliit lang ang announcement. Friends lang natin ang imbitado. Saad ni Devon. Walang kahit kaunting emosyon sa boses. Okay. Ani Laika. Mahina at halos pabulong. Habang nakatingin sa labas ng bintana na parabang tinatago ang lungkot na unti-unting bumibigat sa kanyang dibdib. Tahimik ang loob ng sasakyan. Ilang beses nang ngumiti si Laika, pero hindi iyon sinusuklian ni Devon. Babe, wala bang goodbye kiss bago ako bumaba? Tanong ni Laika na may pilit na lambing. Walang tingin, walang sagot. Kinuha lang ni Devon ang phone niya at nag-scroll. Good night na lang. Ani na lamang ni Laika at binuksan ang pinto. Pero bago siya bumaba, nagsalita si Devon. Kumusta na si Maya? At sa unang pagkakataon ay nagkaroon ng sigla ang boses nito. Matagal na niyang napapansin na sa tuwing kapatid niyang si Maya ang pag-uusapan ay tila interesado ito. Ayos lang siya. Tugon ni Laika nang may bahagyang pait sa tono. Hindi na sumagot si Devon. Bumaba na lang si Laika at kumaway. Pilit na masaya ang muka bago pumasok sa bahay. Uy, ngayon ka lang. Bungad ni Maya mula sa sala. Nakarobe na kulay cream, hawak ang wine glass. Oo. Panganay nga na anak. Wala namang kwenta. Puro gala lang ang alam. Biglang ani ng ina ni Maya na stepmother naman ni Laika. Hindi na iyon pinatulan ni Laika. 10 years old pa lang siya ay namatay na ang kanyang ina. Nag-asawa ulit ang kanyang ama. Single mom ito at ang anak ay si Maya. Magkapatid sila ni Maya sa papel, ngunit sa dugo ay hindi. Ako dapat talagang ginawang tagapagmana ni Daddy. Babagsak lang ang kumpanya kung dyan kay Laika niya binigay. Saad ni Maya na walang pakialam kung naririnig ni Laika. Isiniwalang bahala na iyon ni Laika at pumasok na sa sariling kwarto. Sa harap ng salamin, pinagmasdan niya ang sarili. Buhok na parang hindi suklay, makapalang kilay na magulo ang tubo. Pisnging bahagyang malalaki dahil sa katabaan at maluwag na floral dress. Sa ilalim ng ilaw, bakas ang eye bags at maputlang kutis. Ibang-iba siya sa kanyang kapatid na si Maya. Maganda, mahusay at marunong makibagay. Nasasaktan siyang madalas silang ikumpara ng mga tao. Ngunit masaya pa rin siya. Dahil may taong tanggap siya at nais siyang pakasalan. At iyon ay si Devon. Kinabukasan ay excited si Laika. Announcement na ng engagement nila ni Devon. Mabilis man ang lahat pero alam niyang mahal niya na ang lalaki. Sinubukan niyang mag-ayos at hinintay na ang oras ng event na kanilang gagawin. Uy, nakita niyo yung article? Top 5 hottest businessman. Ang pogi ni Franco. Halatang hindi marireach ng kung sino. Saad ni Trixie. Kasalukuyang kasama na naman ni Laika ang mga kaibigan sa iisang mesa.
Si Franco Ledesma talaga. Gagawin kong lahat para maging akin siya. Sambit ni Maya, nakataas ang baba at nakangisi. Tama. Kung ako may chance, hindi ko papakawalan. And ikaw ang face of the year ng Midnight Magazine. Imposibleng tanggihan ka pa niya. Kung ganyan ako kaganda sa'yo, lalapit na kagad ako sa kanya. Super hot ba naman eh? Ani naman ni Janelle. Well, wala namang tumatanggi sa akin. I am Maya de la Peña. By the way, Laika, nasaan ang mapapangasawa mo? Excited na kaming makita kayong dalawa. Paparating na siya. Siguro na late lang naman. Simpleng sagot ni Laika. Excited ka na siguro, no? Ayaw mo na talaga ng ibang lalaki? Natatawang tanong ni Maya. Tahimik lang si Laika pero ngumiti. Oo, masaya na ako kay Devon. Mahal na mahal ko siya. Napatawa si Maika at napailing. Ang saya mo laruin, Laika. Utu ka talaga. Hindi na ito pinansin ni Laika. Ganyan naman ang kapatid. Lagi siyang minamaliit. Masaya si Laika, pero sigurado bang masaya rin si Devon? Wika ni Polly sabay tawa. Tama si Polly. Tingnan mo sarili mo, Laika. Mukha ka lang galing sa overnight sa kanto. Puro eye bags, makapalang kilay, pero hindi maayos. At yung damit mo, Diyos ko, parang curtain sa probinsya. Anang kapatid niya. Napayoko si Laika pero pinili niyang manahimik. Walang patutunguhan kung papatol pa siya sa mga sinasabi ng mga ito. Fairy lights, puting bulaklak at eleganteng musika ang bumungad. Nasa gitna si Devon. Nakasuot, parang galing sa magazine cover. Kanina pa ito dumating at di mapigilan ni Laika ang titigan ito sa kamanghaan. Lumapit si Laika at niyakap ito mula sa likod. Hi babe. Ani Laika. Nagulat si Devon. Nagtawanan ng mga kaibigan sa inista ni Laika. Biglang napamura si Devon. Damn it! Ano ba yan, Laika? Saad ni Devon sabay tulak sa kanya. Napaupo si Laika sa sahig sa lakas niyon. Pero walang paki si Devon. Mas inalala pa ang suit na suot at pinagpag-iyon. Nagbulungan ang mga tao. Nakakahiya. Bakit niya ginawa yun sa harap ng lahat? Ano bang problema? Ani Laika na halatang nahihiya. Humina na rin ang music dahil sa komisyon. Napabuntong hininga sa Devon at nilawagan ang necktie. Problema? Marami. Una, hindi kita mahal. Pangalawa, wala akong balak mahalin ka. At higit sa lahat, tingnan mo sarili mo, Laika. Saad ni Devon. Mukha kang pagod na laging puyat. Ang buhok parang sinabunutan ng 3 bata. At yung kilay mo, hindi pantay. Yung dress mo maluwag na parang hindi ka marunong bumili ng tama sa katawan mo. At yung katawan mo, Laika, halata na yung taba sa braso at tiyan. Natawa ang ilan sa gilid. Grabe, brutal. Bulong ng isang babae. Alam mo ba kung bakit ko ginagawa to? Dagdag ni Devon. Inutusan lang ako ni Mama na ligawan ka. Dare lang to. Wala kang pinagkaiba sa basura sa gilid ng kalsada. Nandyan lang. Walang halaga. Kaya walang pumapansin. Ang kapal mo namang isipin na papatulan kita. Hindi pa ganito kababang taste ko. Napatingin ang mga tao kay Maya na nagpipigil ng tawa. Sunod-sunod na tumawa si Polly, Trixie at Janelle. Sorry, Laika. Ang saya mo kasing paglaruan eh. Mukhang crush na crush mo si Devon so binigay ko na lang ang wish mo. Ani Maya at sumimsim ng wine. Ngumiti na nakakaloko. Grabe, Maya, ang cool. Sabi ko na hindi totoo lahat to eh. Hibang lang talaga si Laika for believing na mamahalin siya ni Devon. Ani Polly at tawang-tawa na nakatingin kay Laika. Very good, Devon. Ang galing mo palang umarte. Ani Maya, ngumisi at kinagat ang bibig na ngaakit na tumingin kay Devon. Of course. Request mo yan, Maya. So payag ka na ba makapag-date sa akin? I'll make sure you like it. Ani Devon natitig na titig kay Maya at hinawakan pa ang maliit na bewang nito. Parang pinagbagsakan ng langit at lupa si Laika. Hindi ako makapaniwala. Ani Laika sa nanginginig na boses. Napaawang pa ang labi sa nakikita. Napupuno ng nguha ang kanyang mga mata.
Tumawa si Maya mula sa gilid. Maniwala ka na. Sinabi ko kay Devon na imposible ka magka-boyfriend. Kaya pina-challenge ko siya. Tingnan mo, Laika. Ilang linggo lang, hook, line, and sinker. Saad ni Maya. Anong klaseng tao ka, Maya? Ani Laika, umiinit na ang mata. Well, I can play with my cards. Boring ang buhay at nakita kita. Para namang hindi mo na-enjoy ang laro ko. Saad ni Maya. Magkapatid tayo. Paano mo nagawa sa akin to? Ani Laika, nanginginig na sa galit at hiya. Laika, dagdag pa ni Maya. Sa totoo lang, hindi kita ipapakilala sa mga kaibigan ko bilang kapatid. Nakakahiya. Pwedeng sabihin nilang kamukha kita. At sorry, pero ayoko ng ganong chismis. Napalunok si Laika. Sana, masaya kayo sa ginagawa nyo. Wala akong ginawang masama sa inyo. Gusto ko lang sumaya. Ani Laika, halos bumigay na ang boses. Nanliliit dahil ang lahat ay parang natutuwa pa sa kamiserablehan niya. Simple, wala akong pake sa'yo. Saad ni Devon. Kung wala si Maya, hindi kita mapapansin kahit isang segundo. Lahat ng pinakita ko sa yung sweetness noon, di yun totoo. Tumawa si Maya at lumapit sa kanya. Tama si Devon. Hindi lahat ng tao makikita ang fairy tale ending. So wake up, okay? Walang lugar sa mundo ang mga losyang. Nagbulungan ang mga tao. Sabi na nga ba, hindi seryoso yan eh. Challenge nang pala. Kawawa naman. Ay, ang kapal din ang mukha ni Laika na magpakasal ko, no? Hindi na kinaya ni Laika ang bigat ng sitwasyon. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya si Devon. Umaasang makikita kahit bahid ng pagsisisi. Pero wala. Malamig at walang pakialam. Tumalikod si Laika at tumakbo palabas. Habang ang tawanan at bulungan ng mga tao ay humahabol sa kanya. Parang mga patalim na paulit-ulit na tumutusok sa dibdib niya. Isa lang ang naiisip niya. Isa siyang tanga sa pag-ibig. Mainit pa sa pisngi ni Laika dahil sa luha ang mga salitang binato sa kanya sa party. Parang paulit-ulit na bumabalik sa tenga niya. Nasa loob siya ng kotse. Mahigpit ang kapit sa manibela at pinipilit na huwag tumulo ang luha. Ang tanga ko. Bakit nga ba ako papatulan ni Devon? Ano bang pumasok sa utak ko? Ani Laika sa sarili. Nakatitig siya sa kalsada. Pero ang utak niya ay punong-puno ng kirot. Ilang saglit pa, pinaandar niya ang kotse. Ang sasakyang minsan lang niyang gamitin dahil mas gusto niya ang simpleng commute kaysa magmaneho ng mamahaling sasakyan. Pero ngayong gabi, iisa lang ang gusto niya. Malasing hanggang mawala ng pakiramdam. Pagdating sa tapat ng isang bar na kilala niya bilang pangmayaman, agad siyang pumarada. Mula sa labas, kita na ang makukulay na ilaw na nagsasayawan sa loob at ang ingay ng musika. Pagpasok niya, dumiretso siya sa counter. Kuya, pinakamalakas na timpla mo. Yun talaga makakatulog ako sa kalasingan. Saad ni Laika sa bartender habang nilalabas ang wallet. Tumango ang bartender at inabot sa kanya ang isang matapang na alak. Walang imik na ininom ito ni Laika. Sunod-sunod habang nakayuko. Ilang minuto lang, ramdam na niya ang kirot sa lalamunan at init sa sikmura. Unti-unti na ring lumuluha ang kanyang mga mata. Nandoon si Franco Ledesma, nakaupo sa high chair, nakasuot ng black polo na bukas ang 3 botones. Prente lang siya, hawak ang baso ng alak, habang nilalapitan ng mga babaeng halatang mayaman at sanay sa atensyon ng mga lalaki. Isang babae ang hawak niya sa bewang, habang ang kamay niya ay gumagalaw sa hita nito. Pero ilang segundo lang, binitiwan din niya at tumayo. Franco, saan ka pupunta? Saad ng babae, nilalanding boses. Hanap ng hangin. Ani Franco, malamig ang tono. Sinundan siya ng 3 babae at tinangkapang akitin sa pag-uusap. Come on Franco, stay with us. Saad ng isa na halos idikit na ang katawan sa kanya. Lumamig ang mga sagot ni Franco. Busy ako. Ngunit hindi pa rin sila natigil. Busy? Busy sa ano?
Wala ka namang girlfriend. Saad ng isa na may halakak. Bumaling si Franco. Malamig ang tingin. May girlfriend ako. Nagkatawanan ang tatlo. Girlfriend? Kahit kailan hindi ka nagka-GF, lahat alam yan. Ibinaba ni Franco ang tingin at naghanap ng kahit sino para lang matahimik ang tatlo. Doon niya nakita ang isang babaeng nakayuko, mag-isang umiinom. Nakadress si Laika na halatang simple, hindi akma sa sosyal na bar. Magulo ang buhok at kahit anong ayos, halata ang pamumugto ng mga mata at mula ng pisngi dahil sa alak. Lumapit si Franco. Walang babala ay hinawakan niya sa bewang si Laika. Ito ang girlfriend ko. Saad ni Franco na may diin, nakatingin sa tatlong babae. Napatingala si Laika sa gulat. Mister, ano bang sinasabi mo? Hindi kita kilala. Bitawan mo nga ako. Ani Laika na nagtangkang kumuwala. Lumapit si Franco sa tenga niya. Malamig at mababa ang boses. Just go with the flow, miss. Mamaya na magreklamo ang magandang bibig mo. Bulong ni Franco. Natameme si Laika. Hindi alam kung matatakot o maiinis. Wasak na nga ang puso niya, may lalaki pang nangugulo sa kanya. Franco, seryoso ka? Yan? Saad ng isa sa mga babae. Nakataas ang kilay. Oo, siya. Malamig na saad ni Franco. Lalo pang nagduda ang mga babae. Come on, Franco. Joke ba to? Walang klase ng babaeng ganyan ang magiging girlfriend mo. Saad ng isa na may halong pang-iinsulto. Biglang hinila ni Franco si Laika palapit at hinalikan siya sa labi. Malalim, mabagal, puno ng emosyon. Napasinghap si Laika. Ramdam ang init ng hininga nito at ang lambot ng labi. Natulala siya, nanigas, pero sa loob-loob niya ay parang nag-init ang katawan niya. Ang dila ng lalaki ay nanunudyo at nilalaro siya. Napasinghap ang dalawa ngunit hindi nagpatinag. Ang pangit, Franco. Sigurado ka ba dyan? Saad ng isa sa mga babae. Hindi mapigilang tumawa. Para kang kumakain ng expired na pagkain. Oo nga, parang charity work lang yan. Dagdag pa ng isa. Malamig ang naging mata ni Franco. Say one more thing about her, and I'll make sure na babagsak ang karir ninyo. Malamig na saad ni Franco. Matalim ang tingin. Tahimik ang mga babae. Nagkatinginan. Alam nilang hindi nagbibiro ang isang Franco Ledesma. Si Laika naman ay ramdam ang pamumula ng pisngi. Hindi lang dahil sa alak, kundi pati sa halik na yun. Ano bang trip mo, mister? Ani Laika. Nakatingin sa kanya pero may bahid ng kalituhan. Tulungan mo lang kung paalisin yung tatlong peste. Saad ni Franco. Tumingin saglit sa tatlong babae na nakamasid pa rin. At ano namang makukuha ko dyan? Ani Laika. Nakataas ang kilay. Free drinks all night. Plus, a good kiss every now and then. Ani Franco na may bahagyang ngiti. Umiling si Laika. May pambili ako ng sariling alak at hindi ko kailangan ng halik mo. Then think of it as acting. Tulungan mo muna ako, Misa. Gusto ko lang layuan yung mga yan. Saad ni Franco. Humarap si Laika sa mga babae. Medyo lutang sa alak. Ano bang problema nyo? Hindi naman ako nakikialam sa inyo. Bakit ba kayo affected kung totoong kami o hindi? Ani Laika. Totoo? Tingnan mo nga sarili mo sa salamin. Mukha kang losyang na napulot sa kalsada. Saad ang isa na may halakak. Surely flavor of the week lang ni Franco. Dagdag pa ng isa. Sandaling natahimik si Laika. Pero naramdaman niya ang kamay ni Franco sa baywang niya. Mahigpit ang hawak. Parang sinasabi na wag na lang sumagot. Liv, ang ayoko sa lahat ay ang ginagalit ako. Malamig na ani ni Franco sa dalawa. Nangunot ang noo ng dalawang babae. Pero parang nabahag ang buntot dahil sa lamig ng boses ni Franco. Umalis ang dalawang babae na patuloy pa rin na pinag-uusapan ang dalawa. You're a virgin? Tanong ni Franco, diretso at walang paalam habang titig kay Laika. Namula ang mukha ni Laika. Ano bang klaseng tanong yan? Ani Laika na halos mapalakas ang boses. Simple lang. Curious lang ako. Gulat na gulat ka sa halik eh.
And hindi ka marunong humalik eh. Ani Franco na bahagyang ngumisi. Sino ba kasing matinong tao na biglang mangahalik? Saad ni Laika. Umiwas ng tingin. Tumawa si Franco. Baka first kiss mo ko. Swerte mo naman, Misa. Excuse me? May first kiss na ako at walang-wala ka sa kanya. Ani Laika na tinutukoy ay si Devon. So, I am not the first. Sayang naman. Maganda pa naman ang labi mo. Ani Franco. Bolero? Ba't ka nga ulit nagiinom mag-isa? Tanong ni Franco. Malamig ang tono habang nakasandal sa upuan. Hindi agad sumagot si Laika. Umiling muna ito saka tumawa ng pilit. Heartbreak. Let me guess. Iniwan ka? May bahid ng pangungot siya ang tinig ni Franco. Niloko. Sabay lagok sa baso. Si Devon. Dapat kami na sanang nasa altar next month. Kaso ayun, trip lang palang lahat. Utong-uto naman ako. Excited pa talagang ikasal. Napataas ng kilay si Franco. Devon Ramirez. Tumango si Laika habang abala sa pag-iikot ng baso sa lamesa. Oo. Do you know him? Napangisi si Franco. Know him? That arrogant son of a bitch. Of course. He owns the tiny marketing firm na akala mo kung sinong big shot kung magsalita. Matagal na siyang umaasa na magkakaroon ng connection sa akin. Small world. Kilala mo pala. Napakunot ang noo ni Laika. Hala, kilala mo nga. Pero kahit ganun siya, mahal ko pa rin siya. Sa kanya ko naranasan ng makaramdam ng pag-ibig. Kahit na peke lang palang lahat. Tumaas ang sulok ng labi ni Franco. Bahagyang nilapit ang mukha kay Laika. You're funny. Kilala mo ang Devon na yun, pero ako hindi. Ha? Dapat ba kilala kita? You don't even know who I am, do you? Napaatras si Laika. Should I? Politiko ka ba? Baka masamang tao ka pala tas nakikipag-usap ako sa'yo. Umiling si Franco at bahagyang natawa. Yung ibang babae halos mahubad sa harapan ko. Ikaw, Edma. Nagalit ka pang hinalikan kita. Tapos ngayon, hindi mo walang pala ako kilala. Unbelievable. Sorry na lang. Hindi ako tulad ng ibang babae. Just how I like it. Malamig na sagot ni Franco. So, anong plano mo ngayon? Lalayo. Mag-isa. Ayokong bumalik sa pamilya ko. Bakit? Sila bang may kasalanan kung bakit ka iniwan ni Devon? Hindi mo maiintindihan. Pero parang ganun na nga. Parang maayos ang lahat ng buhay ng tao kung wala ako. Tiningnan siya ni Franco. Tahimik. Parang sinusuri ang bawat galaw niya. Ano bang pangalan mo? Laika. Laika Santos. Agad na pagsisinungaling ni Laika sa kanyang apelido. Napakunot ang noo ni Franco. Santos? Pamilyar sa kanya ang mukha ng babae. Pero hindi niya maikabit kung saan niya ito nakita. Mukhang nagsisinungaling ito na hinayaan na lang niya. Oo, bakit? Hindi sumagot si Franco. Tumunga ng alak. Let's dance. Ha? Sayaw tayo. Kalimutan mo ng Devon na yun. Mas gwapo naman ako dun. Nag-angat ng tingin si Laika. Kita ang pag-aalinlangan sa muka. Pero kalaunan ay tumayo rin siya. Sumabay sa mabagal na tugtog. Sa dance floor, mahigpit ang hawak ni Franco sa bewang ni Laika. Habang nakaangkla naman ang braso ni Laika sa balikat ng lalaki. So, anong gusto mong gawin ngayon, Laika Santos? Bulong ni Franco malapit sa tenga niya. Makalimot. Kahit sandali lang. I can help you with that. Napatingin si Laika sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Be my girlfriend. What? I'm not joking. Maging girlfriend kita. Sarap ng lahat. Para mapahiya lahat ng nanakit sa'yo. Umiling si Laika. Hindi ako gumagamit ng tao. Sino may sabing gagamitin mo ko? Ako nag-aalok. Still, I'm not that kind of person. Sayang. Mukhang bagay pa naman tayo. Hinaplos ni Franco ang pisngi ng dalaga. You look so kind. Bakit ka nila sinaktan? Franco, pero hindi na siya nakatapos.
Biglang dumampi ang labi ng lalaki sa kanya. Mainit, mapusok, parang may halong galit at pagkasabik. Ilang segundo siyang hindi nakakilos at sa isang iglap, gumanti siya ng halik. Lumalim iyon. Nahigop niya ang lalim ng emosyon sa likod ng malamig nitong personalidad. Pero agad siyang natauhan. Tinulak niya si Franco. Tama na. Hindi nagsalita si Franco. Nakatitig lang. Hindi ko alam kung anong iniisip mo. Pero hindi ako yun. Hindi ako naghahanap ng one-night stand. Who said anything about one-night stand? I am asking you to be my girlfriend. Hindi naman sex ang hanip ko. Franco, please. Imposible yung gusto mo. Ngayong gabi lang tayo nagkakilala. Then give me a chance to know you. Let me prove myself to you. Pare-pareho lang kayong mga lalaki. Ayoko maniwala sa inyo. Mabilis ang iling ni Laika. Tumalikod siya, mabilis na bumalik sa kanilang mesa. Kinuha ang bag at lumakad na palabas ng bar. Hindi na niya uulitin ang kahibangan na isipin na may magmamahal sa kanya. Wala ni isang salita si Franco, pero nakatitig lang siya habang paalis ang babae. Alam niyang magkukrus pa muli ang kanilang landas. Anong silbi ng pera niya kung hindi naman ito kayang hanapin ang babaeng unang kumuha ng kanyang atensyon? Napangisi siya. Interesting. Magkikita ulit tayo, Laika Santos. I'll make sure of that. Pinaandar naman ni Laika ang kotse. Gising na gising dahil sa halik na parang hindi man lang siya tinamaan ng alak. Agad naman siyang umuwi sa bahay ng kaibigang si Carmela. Ang natatanging kaibigan niya noong college na alam niyang totoo sa kanya at hindi lang yaman ng kanilang pamilya ang habol sa kanya. Lasing na lasing ka, Laika. Tapos nag-drive ka pa. Dapat tinext mo ko para nasundo ka. Nag-aalala lang sa lubong ni Carmela. Ayoko na makaabala. Ayos lang ako. Isa pa, makikitira na nga ako sa'yo eh. Bibigyan pa kita ng problema. Sus, alam mo namang welcome ka dito. Sige na, magpahinga ka na doon at matulog. Alam kong umiiyak pa ang puso mo sa nangyari sa inyo ni Devon. Agad na natulog si Laika. Ngunit hindi ang nangyari sa kanila ni Devon ang naiisip niya, kundi ang halik ng lalaking nakilala niya kanina sa club na nagngangalang Franco. Galing sa matinding paglalasing kagabi, dumaan si Laika sa sala habang kinukusot ang mata at sinalubong agad siya ng kaibigang si Carmela. Hawak-hawak ang cellphone na may nakabukas na litrato. Sino yan? Ang aga-aga naman Carmela, chismis agad. Inis ngunit lutang ang boses ni Laika habang naupo sa sofa at inabot ang isang basong tubig. May news na kakalabas lang. Nakitang may kahalikan si Franco sa club kagabi. Sa tingin ko, girlfriend niya to eh. Ang sakit sa puso, Laika. Hindi na siya available. At hindi na kami pwedeng mangarap na maging single siya uli. Ang swerte ng babaeng to, grabe. May halong inggit at kilig ang boses ni Carmela habang pinapakita ang litrato. Napakunot noon si Laika. Sino namang Franco na yan? Halatang nagulat si Carmela sa tanong. Hindi mo kilala? Diyos ko, Laika. Patay na patay dito ang impakta mong kapatid na si Maya. Palagi nagpapapansin yan sa mga business events kung saan andun si Franco. Pero dead mo lang si Franco sa kanya. Napakayaman nito at napakagwapo. Makalaglag panty. Kinikilig na nga ang keps ko, makita ko lang ang topless look niya sa billboard eh. Tila inaasinan si Carmela sa pagkukwento. Si Laika naman ay walang ideya sa kung sino ang tinutukoy nito. Natawa si Laika pero napailing din. Paulit-ulit na sumagi sa isip niya ang pangalang Franco. Parang may malakas na kabog sa kanyang dibdib habang iniulit ito sa isipan. Franco, napakapamilyar ng pangalan. Kapangalan ng lalaking nakahalikan niya sa bar kagabi. Nanlaki ang mata ni Laika. Agad niyang inagaw ang cellphone ni Carmela at halos mabitawan ang baso sa gulat. Pwedeng patingin ang picture? Hindi na hinintay ang sagot ni Carmela. Tiningnan niya ang larawan. Isang babae at lalaki sa madilim na club. Kapwa tila walang pakailam sa paligid habang magkalapat ang labi. Kitang-kita sa caption. Breaking news. Hottest billionaire bachelor Franco Ledesma spotted kissing mystery girl at Mirage Lounge. Muntik mabuga ni Laika ang tubig na iniinom niya. Napaubo siya ng sunod-sunod. Agad na lumapit si Carmela para haplusin ang likod niya.
Uy, ayos ka lang? Bakit parang nakikita ka ng multo? Umiling si Laika. Wala. Ano lang, biglang nabilaukan. Parang plus size at chubby ang babae, no? O diba? Sabi ko na wala talaga sa katawan yan. Pag in love ang tao, in love talaga sila. Komento pa ni Carmela. Walang ideya na ang babaeng kahalikan ay si Laika. Nagkunwari siyang kalmado habang binabalik ang cellphone. Sa loob-loob niya ay naguguluhan siya. Hindi na siya makapagsalita. Kung siya ang babaeng yon, ibig sabihin, ang lalaking hinalikan niya sa dilim ay walang iba, kundi si Franco Ledesma. Ayaw niyang sabihin kay Carmela ang totoo. Baka matulala lang ito at matambakan siya ng tanong. Binura niya na sa isipan niyon. Hindi na sila makikita pang muli ng lalaki at mamamatay din ang balita. Lalabas muna ako, maghahanap ng trabaho. Napataas ang kilay ni Carmela. Trabaho? Sa yaman mo, Laika, hindi mo na kailangan maghanap ng kung ano-anong trabaho. Pwede ka na lang tumira dito habang... Kailangan ko to, Carmela. Hindi pwedeng palagi akong umaasa sa iba. Gusto ko namang mag-umpisa uli. Hindi na kumontra si Carmela. Alam niyang wasak pa rin ang puso ni Laika mula kay Devon. Ang lalaking itinuring niyang pag-asa. Pero tinuluyang itapon ang kaibigan niya. Kaya hinayaan na lang niya ang kaibigan. Sa lakad ni Laika sa lungsod, maraming opisina ang nadaanan niya. Pero isa ang tumatak sa paningin niya. Isang engrandeng gusali na may malaking letra. Altura Group of Companies. Naglalakad lang siya ng marahan na palapit. Pero sa loob-loob niya'y umaasa. Sa ganda ng mga credentials niya sa kolehiyo, may tsansya siyang matanggap. Pagkapasok niya sa lobby, sinalubong siya ng receptionist ng ngumiti. Matapos ang ilang proseso ng aplikasyon at pagsagot sa ilang tanong, hindi na siya halos makahinga nang tawagin siyang muli. Miss De La Cruz, tanggap ka na as secretary to the CEO. Napamulagat si Laika. Hindi makapaniwala. Napatingin siya sa mga papel na pinapasa sa kanya. Hindi niya alam kung tatawa o iiyak sa tuwa. Bago siya umuwi, lumingon pa siya sa gusali. Ngayon pa lang, ramdam na niyang bagong simula ito. Malayo sa mga taong nanakit sa kanya. Pwede namang magsimula ulit kahit 28 na siya. Pag-uwi sa kondo ni Carmela, masigla siyang sinalubong ng kaibigan. Grabe, Laika. Happy ka ngayon. What happened? Ngumiti si Laika. Natanggap ako. Kinabukasan, maaga silang nagising. Tinulungan siya ni Carmela sa pag-aayos ng light makeup lang. Isang puting blouse at paldang hindi na mahaba gaya ng dati, pero disente pa rin. Kahit pa paano, nagkaroon siya ng kaunting confidence. Tingnan mo nga naman from losyang to corporate queen. Pabirong sabi ni Carmela habang nilalagyan ng konting lip tint si Laika. Tumigil ka nga dyan. Tawa ni Laika. Pero sa loob niya, alam niyang ito na ang simula ng bagong yugto. Pagdating niya sa kumpanya, sinamahan siya ng isang HR staff papunta sa opisina ng CEO. Itinuro sa kanya ang desk sa labas ng opisina nito. Dito ka uupo. I-assist mo si Mr. Ledesma. Hindi niya pinansin ang apelyido sa una. Nakatuon siya sa pag-aayos ng mga papel at folders. Ngunit ilang minuto lang ang nakalipas, napuno ng kaluskos at mabilis na yabag ang hallway. Parang nagmamadali ang lahat. Paparating na ang CEO at lahat ay ayaw na mabudshot sa kanya, umaga pa lang. Pagtingin niya sa pinto ng elevator, isang matangkad at makisig na lalaki na nakasuot ng dark suit ang lumapit. Hawak ang cellphone habang may kausap. Tumigil ito sa harapan ng opisina. Sinulyapan siya saglit bago pumasok. Tumigil ang mundo ni Laika. Nanigas siya sa kinauupuan. Hindi siya maaaring magkamali. Ang puso niya ay parang nalaglag sa sahig. Bahagyang nanghina at nanginig ang kanyang tuhod. Siya ang lalaking nakahalikan niya sa bar. Si Franco Ledesma ang boss niya, na ngayon ay nakakalokong ngumisi sa kanya. Maagang dumating si Laika sa opisina. Suot niya ang simpleng blouse at slacks. Maayos ang buhok pero may kaba sa dibdib. Ramdam niya pa rin ang mga halik ni Franco noong gabi ng kanilang pagkikita. Ayaw na niyang maulit yun. Ayaw niyang mabaliw sa isang lalaking hindi naman niya kilala ng lubusan.
at alam niyang malayo ang agwat sa kanya kahit na mayaman din naman ang kanyang pamilya. Pagpasok niya sa office ng CEO, tahimik ang paligid. Wala pa ang ibang empleyado. Nakabukas ang pinto ni Franco at doon siya nakita ng lalaki. Pumasok ka. Utos ni Franco. Malamig ang tono pero may ngiting nakakaloko sa labi. Sumunod si Laika. Maingat ang kilos. Nakatayo siya sa harap ng mesa nito. Hawak ang clipboard. Good morning, sir. Mahinang bati niya. Tumayo si Franco mula sa upuan at dahan-dahang lumapit. Malalim ang titig. Hindi nagsasalita. Napaatras si Laika ng bahagya. May kailangan po ba kayo, sir? Ngumisi si Franco. Hindi bumitaw sa tingin. Lumapit pa. Isang dangkal na lang ang pagitan nila. Yumuko siya. Idinampi ang labi sa mismong tenga ni Laika at bumulong ng paos. You can't escape me, Cinderella. Napapitlag si Laika. Biglang lumakas ang tibok ng puso niya. Hawak pa rin ang clipboard pero napahawak siya sa dibdib ni Franco. Tinulak siya ng mahina. Sir, baka may makakita at kung ano pang isipin ng mga tao. Bulong niya. Napapalingon sa paligid. Ngumisi si Franco. Di mag-isip sila. I'm the boss here, Laika. Hindi po ito tama, Sir Franco. Bulong ni Laika ulit. Mabilis na umatras. Nice. Kilala mo na ako ngayon. Drop na po. Para namang hindi tayo galing sa halikan noong nakaraang gabi. Nanlalaki na ang mga mata ni Laika. Natatakot siya na may makarinig sa kanila, ngunit walang balak tumigil ang lalaking kaharap. Hindi nagpapigil si Franco. Umikot ito sa likod niya. Dumampot ng file sa mesa at sinadyang ilapit ang katawan sa likod ni Laika. Ang dibdib ni Franco ay halos nakadikit sa likod niya habang nagsasalita ito nang malapit sa kanyang tenga. Itong kailangan mong ayusin ngayon. 3 proposal. Ayoko ng palya. Kung magandang gawa mo. Sandaling tumigil si Franco. Saka inamoy ang buhok ni Laika. Baka may reward ka. Hindi na makatingin si Laika. Sir, please. Anong please? Malamig pero mapanuksong tinig ni Franco. Gusto mo ng trabaho, di ba? Gusto mo ng peace? Then follow your boss. Kumunot ang noo ni Laika. Ginagawa ko naman ang trabaho ko ng maayos. Oo nga. Tumawa si Franco. At gusto ko mas lalo mong galingan. You look hot wearing that. Tahimik si Laika na parang sasabog na sa pamumula. Kinuha niya ang mga papel at umalis ng walang salita. Pero bago pa siya makalayo, tinawag siya ni Franco. Laika. Lumingon siya. Gusto kong dito ka mag-lunch. With me. Sir, may usapan kami ng kaibigan. Hindi ko tinatanong kung may usapan ka. Boss mo ko. Dito ka mag-lunch. Hindi makasagot si Laika. Parang wala siyang karapatang tanggihan ang lalaki. Tumango na lang at naglakad palabas. Pagbalik niya ng lunch break, may nakahanda ng pagkain sa maliit na round table sa loob ng opisina. Franco was already sitting, legs crossed, hawak ang wine glass. Umupo ka. Tahimik na sumunod si Laika. Masarap to. Sabay abot ng wine glass kay Laika. Try mo. Sir, hindi po ako umiinom habang may trabaho. Ngayong araw, gagawin mo. Para sa akin. Walang nagawa si Laika kundi tanggapin ito. Uminom siya ng kaunti. Bakit ka ba mailap sa akin? Dahil ba akong boss mo? O dahil sa halikan akong hindi mo makalimutan? Pwede naman natin gawin yun ulit para maging komportable ka sa akin. Namilog ang mata ni Laika. Sir, ngumisi si Franco. O dahil gusto mo rin ako, pero hindi mo lang inaamin. Hindi na nakasagot si Laika. Iniwas niya ang tingin pero lumapit si Franco. Tumayo ito at pumwesto sa likod niya. Inilapat ang 2 palad sa balikat ni Laika. Relax ka lang. Bulong niya. I want you to feel safe. Pero dapat masanay ka sa akin. Dahil hindi ako titigil. Napasinghap si Laika. Dama niya ang init ng palad ni Franco sa balat niya. Hindi niya alam kung matatakot siya o kikiligin. Pero ramdam niya ang bawat galaw nito. Hindi mo ba ako tatanungin kung bakit pinili kitang maging sekretarya ko?
Alam mo nga ako magiging sekretarya mo? Yes. Iniutos ko sa mga business dito na wag kang i-hire sa kumpanya nila para mapunta ka sa akin. Napasinghap si Laika. Kaya pala walang nag-e-entertain sa kanya sa mga kumpanyang iyon at sinungitan pa siya. Napapikit si Laika. Sir, please, kung gusto niyo ng paglalaruan, wag na po ako. Gusto ko lang ng tahimik na trabaho at buhay. Pwede namang kalimutan na lang natin ang nangyaring halikan nung nakaraan. Natawa si Franco. No way I'll forget that night. That was the first time I wanted to be close to someone. And that is you. I have a plan of keeping you as long as I can, Laika. At habang boss mo ako ang susundin mo. Bahagyang inamoy ni Franco ang gilid ng leeg ni Laika na nagpatindig sa balahibo ng babae. Huwag niyo akong gamitin para lang sa pansarili niyong kagustuhan. Lumapit si Franco sa harapan niya. Yumuko at tiningnan siya ng diretsyo. Ginagamit kita. Hindi mo ba naisip na baka gusto lang kita makilala? Natahimik si Laika. Tila may tinamaan sa puso niya ang tinig na iyon. Kahit malamig. Kahit tila nilalaro lang siya nito. Ramdam niyang may ibang sinasabi ang mga mata ni Franco. Hindi pa ako nagsisimula, Laika. Dumampi ang hintituro niya sa baba ng babae. Marahan niya itong inangat para magkatinginan sila. Gusto kong lagi ka nasa panangin ko. Ayoko may ibang lalaking tumingin sa'yo. And I will make sure makakalimutan mong Devon na yun. Bakit ako, sir? This is the first time I want to be serious. At sa'yo ko lang naramdaman, Laika. So no questions. You will stay with me here. Let me take care of you. Lumipas ang ilang linggo mula nang maging sekretarya ni Franco si Laika. Sa bawat araw na lumilipas, naging parte na siya ng araw-araw na buhay ng lalaki. Na kahit pa madalas ay pilyo at mapang-asar si Franco, hindi maikakaila ang pag-aalalang bumubukod tangi ang kilos nito pagdating kay Laika. At ngayong araw, ibang klaseng Franco ang pumasok sa opisina. Halatang masama ang pakiramdam. Maputla ang muka, may bahid ng pagod ang mga mata, at wala ang karaniwang ngiti o pang-aasar nito. Tahimik na naupo sa kanyang swivel chair at sinapo ang sentido. Mariing pumikit. Hindi iyon nakaligtas sa mga mata ni Laika. Sir Franco, may sakit ka ba? Mahina niyang tanong habang dahan-dahang lumapit. Hindi tumugon agad ang lalaki. Maya-maya'y tumango ito. Bahagyang napaupo ng tuwid. Masakit lang ang ulo ko. Damang-dama ko lahat ng stress sa kumpanya ngayon. Nag-alala si Laika. Sa kabila ng pader na laging pinapakita ni Franco, alam niyang tao rin ito. At ngayong humihina, kailangan ng karamay. Atid kita sa kondo mo. Baka lumala pa yan. Alok ni Laika. Hindi na kailangan. Makakauwi ako na mag-isa. You should go home para makapagpahinga ka na. I can manage. Tugon ng lalaki. Pero kapansin-pansing mahina ang boses nito. Franco. Napatingin si Franco. Minsan lang niya marinig na binabanggit ni Laika ang pangalan niya nang walang sir. Kailangan pa pala magkasakit ako para tawagin mo ako sa pangalan ko. Okay, come with me. Bakit pa ako tatanggi ang sekretarya ko na yan? Pipilitin pa rin naman kita kung hindi mo ako isasama. Halata ng lagdat mo, oh. Ani Laika at idinampi ang kamay sa noo ni Franco. Malambot na tiningnan ni Franco ang mga mata ni Laika. Naisip niya na kung hindi ito ang babaeng papakasalan niya, ay wag na lang. Let's go. Aalagaan pa ako ng isang magandang sekretarya. May tipid na ngiti sa boses ni Franco. Natawa at nailing na lang si Laika bago sila sumakay ng elevator. Pagkarating sa kondo, inihiga niya si Franco sa kama. Inayos ang kumot, hinubad ang coat, at pinunasan ang pawis sa noo nito gamit ang malinis na bimpo. Tila ba napalalim ang tulog ng binata dala ng lagnat at pagod. Kaya't akala ni Franco ay umalis na si Laika. Pero hindi. Nagpaiwan siya. Tahimik na naupo sa gilid ng kama. Binabantayan ng lalaki habang natutulog. Maya-maya, kumuha siya ng panibagong bimpo. Binasa ito at muling pinunasan ang noo ng lalaki. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya, pero may bahid ng awa at pagmamahal sa bawat dampi ng kamay niya sa balat ni Franco.
Namalayan niyang nakatulog na rin siya. Nakaupo pa rin, hawak ang gimpo. Maya-maya, dumilat si Franco. Mabigat pa rin ang katawan. Pero nang idilat niya ang mga mata, si Laika agad ang bumungad sa kanya. Natutulog ito habang nakaupo, bahagyang nakasandal sa gilid ng kama. Titig na titig siya sa babae ng tahimik. Marahan siyang ngumiti. Why are you spending time with me? Bakit hindi ka umuwi? Bulong niya, halos hindi marinig. Sa mga sandaling iyon, ramdam niya. Mahal niya si Laika. Hinawi niya ng marahan ang buhok nito na nakaharang sa muka. Nag-aalala siyang hindi komportableng nakatulog ang babae dahil sa posisyon nito. Hindi niya alam kung kailan nagsimula, pero sa bawat araw na ginugugol niya kasama ang babae sa bawat asar, sa bawat titig, bawat pagtulong nito, unti-unti siyang nahuhulog. At ngayong nakikita niya itong nag-aalaga sa kanya, lalo pang tumibok ang kanyang puso na matagal niyang sarado para sa iba. Nagising si Laika, tila nagulat nang makitang gising na ang lalaki. Ay, gising ka na pala. Mabilis siyang tumayo at lumapit sa kama. Wait, kukunin ko lang ang thermometer. Bago pa siya makalayo, hinawakan ni Franco ang kamay niya. Salamat, Laika. Mahina pero buo ang tinig nito. Wala yon. Natural lang naman yon. Tumango siya. Kumain ka na ba? Magluluto ako. May chicken pa sa ref mo. Maya-maya'y naririnig na ni Franco ang lagitik ng kutsilyo, ang pagbukas ng kalan at ang masarap na amoy ng nilulutong sabaw. Masarap pa lang may narinig sa tahanan na may nakakabinging katahimikan noong hindi pa nakikilala ni Franco si Laika. Pagbalik ni Laika, may dalang tray ng lutong bahay na tinolang manok. O heto, mag-init pa. Dahan-dahanin mo lang ah. Tila nagliwanag ang mata ni Franco. Matagal na akong di nakakain ng ganito. Simula nang mawala si Mama, bihira na akong nalulutuan. Wala yun. Sabi ni Laika, inilapit ang kutsara. Tikman mo. Sinubuan niya ito. Napangiti si Franco. Di man niya aminin, pero ang sarap ng pakiramdam niya. Mainit ang sabaw, pero mas mainit ang alagang nararamdaman niya mula kay Laika. Sarap no? Tanong ni Laika. Masarap ka. Masarap ka magluto. Ngiting pilyo ni Franco. Natawa si Laika sabay irap. Ikaw talaga? Gumagaling ka na siguro. Nandyan na naman yung mga banat mo eh. Tahimik silang nagkatinginan. Walang halong biro o asaran. Tanging katahimikan na puno ng damdaming hindi nila masabi. Hawak pa rin ni Franco ang kamay ni Laika. Hindi na niya binitawan. Huwag ka na munang umalis. Dito ka na lang. Sandali lang. Hindi ko alam kung bakit pero gusto ko nandito ka lang. Napatingin si Laika sa mga mata ng binata. May mainit, may lambing, at may pakiusap. Tumango siya at muling naupo sa tabi ng kama. Kanina pa kita tinitingnan habang natutulog ka. Bulong ni Franco. Nakapikit. Alam mo ba, sa dami ng babae na kilala ko, ikaw lang yung hindi ko maiwasang tingnan at hanapin sa isang buong araw. Sa lahat ng kinulit ko, ikaw lang yung hindi ko kayang biruin ng sobra. Kasi baka tuluyan kang mainis sa amin at tumayo ka. Hindi nakasagot si Laika. Sa halip, siya ang nagpunas ng noon nito at inayos ang unan. Bakit ka nag-aalaga ng ganito? Tanong ni Franco. Mahal mo ba ako? Natigilan si Laika. Hindi kita mahal. Siguro, sabi niya, mahina. Pero gusto kong mag-alaga ng taong nagpapahalaga rin sa akin. Huminga ng malalim si Franco. Kung yun ang basehan, gagawin kong lahat para mapatunayan kong kaya kitang alagaan. Hindi lang dahil sekretarya kita. Hindi dahil babae ka. Kundi dahil ikaw si Laika. Ikaw yung babae na nagbabago sa araw-araw kong buhay. Kasi Laika, mahal na kita. Hindi nila kailangang maghalikan o magyakapan para maramdaman ang bigat ng sandaling iyon. Natigilan si Laika. Hindi niya masabing nagbibiro ang lalaki at tawanan na lamang ang sinasabi, gaya ng palagi niyang ginagawa. Sa pagkakataong iyon, alam niyang seryoso ang lalaki at sa tagal nilang magkasama,
Hindi niya na maipagkakaila pa. Nagsinungaling ako. Mahal kita, Franco. Pero natatakot ako sa mga pwedeng mangyari. Nasaktan na ako noon at ayoko na masaktan ulit pa ngayon. Mahinang saad ni Laika. Give me your trust, Laika. I will promise not to break it. Pagkatiwalaan mo lang ako. Paanyaya ni Franco. Franco knew sa oras na ito, walang sino man ang makakapasok sa mundo nila. Si Laika lang ang gusto niyang kasama at wala ng iba. Ito na ang babaeng pakakasalan niya. Matapos ang lahat ng nangyari, mas malapit pa si Franco at Laika sa isa't isa. Isang Sabado ng hapon, nagkayayaang mamasyal sa labas ang dalawa. Bitbit ang simpleng damit at ngiti. Dumiretso sila sa isang parkeng hindi matao. Tahimik ang paligid at malamig ang simoy ng hangin. Nakaupo sila sa isang bench habang pinagmamasdan ang mga bata naglalaro sa damuhan. Bakit parang tahimik mo ngayon? Tanong ni Franco habang tinitingnan si Laika. Wala lang. Iniisip ko lang kung anong iisipin ng mga tao kapag nalaman nilang tayo. Sagot ni Laika. Pinipilit ang ngiti. Huwag mong itindihin ang ibang tao. Kung saan ka masaya, doon ka. At kung ako yun, hayaan mo silang manghusga. Hindi ganun kadali, Franco. Alam mong hindi ako kagandahan. Baka sabihin nilang sinasayang mo ang pagkakataon mong makahanap ng mas okay. Who told you you're not beautiful? Hindi mo ba napapansin ang titig sa'yo ng mga empleyado sa company? They like you. Alam nilang binabakuran kita, kaya ayaw lumapit. Dahil ba hindi ka sexy, just like what society says? You're perfect, Laika. You look so hot with that body of yours. Napayoko si Laika. Bahagyang ngumiti habang pilit na itinatago ang kilig. Dahang-dahang hinawakan ni Franco ang kamay niya. Mahigpit ngunit banayad. Huwag mong isipin ang ibang tao. Wala silang ambag sa kung ano meron na ako ngayon. Pababagsakan ko pa sila sa oras na saktan ka. Kinagabihan, nagpasya silang umuwi sa kondo ni Franco. Habang nagbibihis si Franco, abalang naghahanda si Laika ng hapunan. Anong niluluto mo? Tanong ni Franco mula sa likuran habang papalapit. Adobo. Paborito mo to, di ba? Naalala mo pa pala? Siyempre. Lumapit si Franco sa likod ni Laika at niyakap siya ng mahigpit. Ang sarap pala ng ganito. Umuwi ako tapos may naghihintay. May nagluluto. May nag-aalaga. Hoy, hindi pa tayo kasal ha? Biro ni Laika sabay tawa. Hindi pa nga. Pero papunta na ron. Sagot ni Franco sabay kindat. Habang kumakain sila, puno ng tawanan at kilig ang hapag. Si Franco ay parang batang tuwang-tuwa habang sinusubuan ni Laika. Minsan na lang ako makakain ng lutong bahay, Laika. Salamat. Salamat kasi dumating ka sa buhay ko. Nandito lang naman ako eh. Kung gusto mong araw-araw, ipagluluto kita. Araw-araw Wala nang bawian yan. Sagot ni Franco. Hawak ang kamay ni Laika. Pagkatapos kumain, nagligpit si Laika habang si Franco ay nanonood ng TV. Maya-maya pa'y lumapit na rin si Laika at umupo sa tabi nito. Dahang-dahang inilapit ni Franco ang mukha niya at hinalikan si Laika sa noo. Ang ganda mo. Alam mo yun. Huwag mo nga akong lokohin. Hindi ako nagbibiro. Hanggat nandito ka sa tabi ko, matututunan mong mahalin ang sarili mo. Hindi na nakasagot si Laika. Sa halip, ay dahan-dahang tumagilid at isinandalang ulo sa balikat ni Franco. Walang salitang binitiwan ang lalaki. Ngunit ang yakap niya'y nagsilbing katiyakan sa nararamdaman niya para kay Laika. Hanggang sa umigting ang tensyon sa pagitan nila. Mainit na halik ang sumunod. Marahan ngunit puno ng pagnanasa. Hindi nagtagal, nauwi ito sa mas malalim na paglalambingan. Ang mga kamay nila ay naglakbay sa damit at sabik na inalis iyon. Mainit at magaspang ang mga kamay ni Franco na ramdam ni Laika sa malambot niyang balat. Ilang sandali lang ay naihiga na siya ni Franco. Paulit-ulit na isinisigaw ang pangalan ng lalaki. Dinala siya ni Franco sa langit na kailanman ay hindi nakakalimutan ni Laika. Ang gabing yun ay naging saksi sa kanilang unang gabi na pinuno ng pagmamahal at pagtanggap. Kinabukasan, magkasabay silang nagising.
Nakasiksik si Laika sa dibdib ni Franco habang himbing pa rin ito sa pagtulog. Good morning. Mahina ngunit puno ng saya na wika ni Laika. Good morning, love. Sabay halik sa noo ng dalaga. Wala kang pagsisisi sa nangyari kagabi. Wala, kasi alam kong mahal kita. Ako rin, Laika. Mahal na mahal kita. Habang nag-aalmusal sila, panay pa rin ang asaran. Bagamat simple lang ang buhay, ramdam nilang masaya sila sa piling ng isa't isa. Ngunit pagdating sa opisina kinabukasan, maaga si Franco para sa isang business meeting. Naiwan si Laika sa kanyang desk, abala sa pagbubuklat ng mga papel. Bigla niyang narinig ang bulungan ng ilang empleyado. Si Alexandra daw nandito. Yung ex ni Franco, yung super sexy at sosyal. Baka magkabalikan na sila. Bagay pa naman sila. Biglang may babaeng pumasok. May katandaan na ito at halatang sosyal ang pananamit. Nakilala ito ni Laika bilang stepmother ni Franco. Are you my son's secretary? Taas kilay na tanong nito. Yes po. Sagot ni Laika. Nagulat si Laika sa sunod na ginawa nito. Malakas siyang sinampal na halos magpadapa sa kanya sa sahig. Wala ka bang delikadesa? Ang dami niyong nagkalat na pictures na magkasama. Paano na lang ang imahe ni Franco at pumatol siya sa matabang katulad mo? Namutla si Laika. Nangyari na nga ang kinatatakutan niya. Nalalaman na ng mga tao ang tungkol sa kanila. Mahal ko po si Franco, ma'am. At mabuti pong intensyon ko sa kanya. Mahal? Do you know what you're doing? Pwedeng hindi mabigyan ng pamana si Franco because of you. Kaya pala tinatanggihan niya magpapakasal kay Alexandra. Dahil isang baboy ang pinalit niya sa yaman na meron sana siya. Tila nabuhusan ng malamig na tubig si Laika. Nawala ng mana si Franco dahil sa kanya at hindi iyon sinasabi ni Franco. Alam ni Laika na mahalang lalaki ang kumpanya at nasasaktan siya para dito dahil hindi iyon mapupunta sa kanya. Kung may utak kang balyena ka, leave Franco alone. Hindi ko siya tunay na anak, but I care for him. Huwag mo sirain ang buhay niya. Natulala si Laika. Nakaalis na ang ginang ngunit hindi pa rin nawawala sa isip ni Laika ang mga sinabi nito. Nauna na siyang umuwi. Hindi na hinintay na matapos ang business meeting ni Franco. Habang nasa daan pa uwi, ay tumawag ang ama ni Laika. Sinagot niya iyon dahil napakatagal na buwan na rin simula nang nagkausap sila. Laika, where are you? Ang tagal-tagal ka na naming inahanap. Pagalit na ani ng kanyang ama. What for, Daddy? Hindi ba't masaya ka naman na sa bagong anak mo na si Maya? Laika, don't be like that. You will always be my daughter. Ano bang kailangan niyo sa akin? You need to go home. My health is declining. At sa'yo ko ipapamana ang kumpanya na meron tayo. What? Akala ko ba si Maya na napili mo? Darling, you are my daughter from Celia. The woman I love the most. Sa tingin mo ba, kapag hindi sa'yo napunta ang kumpanya, matutuwa ba ang mama mo? Tanong ng kanyang ama. Napakagat ng labi si Laika. Tama ang kanyang ama. Iyon ang habili ng kanyang ina bago mamatay. Na sa kanya ihabili ng kumpanya na meron sila. Give me 4 months, Dad. Babalik ako dyan. I will reclaim what has been long mine. Aning Laika bago pinatay ang tawag. Matagal siyang nakatulala sa kondo ni Franco. Siguro ay lahat ng bagay na maganda ay may katapusan. Kumuha siya ng papel at nagsulat para iwan kay Franco, kasabay ng pag-alis niya. Thank you for the love, Franco. I will forever cherish the moments we had. Tanggapin mo ang kumpanya na dapat ay ipapamana sa'yo. Kailangan ka ng maraming empleyado kahit na masungit ka. Please, don't look for me anymore. Magpapakalayo na ako at mag-uumpisa ng tahimik na buhay. I will always wish you well at tandaan mong palagi kitang mahal. Matapos isulat ay iniwan iyon ni Laika sa isang lamesa. Walang dinalang kahit anong gamit. Umalis at pumunta sa Batanes. Biglaan man, ngunit ginamit niya ang credit card na meron siya at mga koneksyon dahil galing din naman siya sa mayamang pamilya. 4 na buwan at pinapangako niyang babalik siya ng mas maayos. Maganda ang simoy ng hangin sa Batanes. 4 na buwan na ang lumipas
simula nang iwan ni Laika ang Maynila. Dito, sa dulo ng Pilipinas, unti-unti niyang binuo muli ang sarili. Sa ilalim ng araw at hangin ng hilaga, natutunan niyang mahalin ang katawan niya. Gumigising siya tuwing 5:00 ng umaga para mag-jogging. Naliligo sa dagat pagkatapos ng yoga. Pinag-aralan niyang ayusin ang sarili. Ngayon, malalaking kulot na ang kanyang buhok. Bumagay sa hugis ng mukha niya. Hindi na siya kasing taba ng dati. Hindi rin siya payat. May laman pa rin siya pero may hugis na. Ang dating loose shirts ay napalitan ng mga fitness sportswear at summer dresses. Sa bawat paglalakad niya sa baybayin ng Batanes, ramdam niya ang bagong Laika na nabubuo. Tumunog ang phone niya habang tumatakbo siya sa tabing dagat. Laika! Sigaw ni Carmela sa kabilang linya. Anong oras ang flight mo? Kanina pa kita tinatawagan eh. Napatawa si Laika. Bukas pa yon, Carm. Ang kulit mo talaga. Hoy, hindi bukas. Kanina pa kita pinapacheck ng itinerary mo. Tingnan mo nga. Kinabahan si Laika. Agad bumunot ng email sa phone. Napalunok siya nang mabasa ang flight details. Shit, mamayang gabi pala yung flight. Ayan ka na naman. Naku, mag-impake ka na. At huwag mong kalimutang isuot yung binili nating dress ha. Para pasabog ka sa pagdating mo rito. Yes, boss. Natawa ulit si Laika. Pero sa loob niya ay may kaba. Manila, family meeting. Ang bagong Laika ay babalik sa lumang mundo. Pagkarating niya sa Maynila, hindi siya dumiretso sa bahay, kundi sa bahay ng lolo niya kung saan gaganapin ang family meeting. Gabi na. Pumapasok siya sa mansyon na may dalang isang maliit na maleta. Nakasuot siya ng beige bodycon dress na hapit sa katawan. May slit ito sa gilid. Sapat para lumitaw ang toned na hita. Hindi matapang ang make-up niya pero classy. Nude lips, konting eyeliner, glowing skin. Sino yun? Tanong ng isa sa mga kasambahay nang bumukas ang pinto. Siya po yung anak ni Sir Ramon. Bulong ng isa pa. Si Laika. Napamulagat ang mga tao. Isa-isang nagtinginan. Si Manang Susan ay muntik pang mabitawan ang tray ng tubig. Laika! Anak! Diyos ko, ikaw ba talaga yan? Lumapit si Manang. Ngumiti si Laika at marahang niyakap ang matanda. Ako pa rin po ito, Manang. Aba, hindi ka na makikilala. Ang ganda-ganda mo na, anak. Salamat po. Miss na miss ko kayo. Sa bawat takbang niya papasok sa dining hall, ramdam ang pagubulungan at pagkagulat ng mga bisita. Naroon ang kanyang ama, si Ramon. Si Maya, ang stepsister niyang laging nakabuntot sa ina nilang si Clarice. At sa tabi ni Maya, nakaupo si Devon, ang nobyo ni Maya ngayon. Natawa na lang si Laika. Pagkakita sa kanya, biglang natigilan ang lahat. Ate Laika? Gulat na sabi ni Maya. Ikaw ba talaga yan? Napatayo si Ramon. Anak, Diyos ko, ang laki na ipinagbago mo. Tumayo siya at mabilis na niyakap si Laika. Ang ganda mo, naaalala ko ang mama mo sa'yo. Nagbago na po siguro talaga ako pa. Sabi niya habang niyayakap ito pabalik. Tahimik si Devon. Nanlalaki ang mga mata. Nakanganga. Hindi makapaniwalang ang babaeng nakikita niya ngayon ay ang Laika na tinatawag niyang losyang dati. Mula ulo hanggang paa ay nagbago ito. Umupo si Laika sa tabi ng ama niya. Kamusta na pong lahat? Si Clarice ang unang sumagot, nakataas ang kilay at medyo masungit. Maayos naman, lalo na nung wala ka. How are you, little sister? Tanong ni Laika kay Maya. Napataas ang kilay ni Maya, halata ang insecurities nito kay Laika. Natutulang manamit, akala mo kung sino? Bagay sa'yo ang ganitong itsura. Biglang singit ni Devon na halatang nagugustuhan ang nakakita kay Laika na parang dati ay hindi niya ito nilalait. Hindi nakasagot si Laika. Pero napansin niyang lumakas ang hawak ni Maya sa braso ni Devon. Magsasalita pa sana siya nang biglang magsimula ang meeting. Tumikhim si Ramon. May sasabihin ako. At gusto ko sanang magkaisa tayo bilang pamilya. Tahimik ang lahat. Si Laika ay tahimik na nakikinig habang pinagmamasdan ang paligid.
Laika, anak, Panimula ng ama niya. nasa edad ka na. Matagal ka na nagtatago sa anino ng ibang tao. Panahon na siguro para mabigyan ka ng sariling direksyon. Natawa si Clarice. Direksyon o diretsong kasal? Ngumiti si Ramon. Both. Napakunot noo si Laika. Pa, I-arrange kita sa isang business partner. Mabait ang batang yun. May maayos na trabaho. May respeto sa pamilya. Magkakilala na kami ng ama niya noon pa. arrange marriage? Hindi kita pinipilit, anak. Pero kung pagbibigyan mo kami, gusto ko sana makilala mo siya. Bukas ang meeting natin. Bukas agad? Tumango ang ama niya. Oo. At gusto ko makita mong kung gaano ka kahalaga sa akin. Hindi ko gagawin to kung hindi kita mahal. Napayoko si Laika. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Sa loob ng 4 na buwan, natutunan niyang magdesisyon para sa sarili. Pero ngayon, heto siya. Parang binabalik sa mga bagay na hindi niya pinili. Muli ring sumagi sa isip niya si Franco. Okay po, susubukan ko po siyang kilalanin. Mahina niyang sagot. Napangiti ang ama niya. Salamat, anak. Hindi kita pababayaan. Samantala, tahimik lang si Devon. Pero sa bawat sulyap niya kay Laika, lalong lumalalim ang titig. Ngayon lang siya nakakita ng ganoong transformation. Ngayon lang siya nabighani sa paraang hindi niya inaasahan. At bukas, makikilala na ni Laika ang lalaking mapapangasawa niya. Sa isang kilalang restaurant sa Maynila, lumakad si Laika papasok na animoy isang modelo sa runway. Suot niya ang isang eleganteng puting dress na hapit sa kanyang katawan. Tumama ang laylayan nito sa kanyang tuhod at ang kanyang kulot na buhok ay bumagsak sa kanyang balikat na tila alon sa dagat. Naglakad siya sa table na nakabook. Nagdaka siya sa pamilyar na figura ng lalaking nakikita. Hindi siya pwedeng magkamali. I told you so. You can't escape me. Kumabog ang puso ni Laika. Napatigil siya sa kanyang kinatatayuan at halos hindi makagalaw. Si Franco, nakangiti ng pilyo at hawak ang isang bulaklak. Agad siyang niyakap ng binata na parabang matagal nang sabik sa kanyang presensya. Franco, mahina niyang sabi, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Pagkaupo nila sa mesa, sa mas private na sulok ng restaurant, tinapik ni Laika ang braso ni Franco. Anong ginagawa mo rito? Paano nangyari to? Inabot ni Franco ang kamay niya. Ginamit kong connection ko. Tinulungan ko nga mo. Isang tawag lang at ayun, arranged marriage. Ako ang mapapangasawa mo. Napangiwi si Laika. Alam mo ba kung gaano ako nagulat nang sabihin sa akin ng papa ko na may ipapakilala siya? Tapos ikaw pala yun? Franco, this is insane. Tumawa si Franco at hinaplos ang pisngi niya. Hindi ko na kayang tiisin pa na wala ka. Alam ko nasa Batanes ka. Gusto ko nang sundan ka. Pero pinili kong bigyan ka ng panahon. Alam kong kailangan mo yun eh. Pero ngayon nandito ka na. Hindi na kita pakakawalan. Napaluha si Laika at napayuko. Patawad kung umalis ako bigla. Sobrang gulo ng isip ko noon, Franco. Hindi ko alam kung mahal mo ba talaga ako o isa lang akong laro sa'yo. Tumayo si Franco. Hinawakan pa rin ang kamay niya. Hindi na importante yun. Ang mahalaga, nandito ka na. At sa pagkakataong ito, hindi na kita bibitawan. Hinalikan ni Franco ang likod ng kamay ni Laika. Napahikbi si Laika at agad siyang niyakap nito pabalik. Sa kabila ng lahat, dama niya ang sensiridad at pagmamahal sa yakap ng lalaki. Ikaw pa rin ang gusto ko. Bulong ni Laika habang nakayakap sa kanya. At ikaw lang ang mahal ko. Sagot ni Franco. Sa hindi kalayuan, kita ng mga dating kaibigan ni Laika ang tagpong iyon. Tahimik silang nagsipag-alisan. Hindi makapaniwala na ang dating Laika na binabastos nila ay ngayon ang babaeng pinangarap nilang maging. Mapapangasawa pa nito ang pinapangarap nilang si Franco Ledesma. Habang papalabas sila ng restaurant, hawak kamay sina Laika at Franco. Wala na ang dating insecurity sa mata ni Laika. Wala na ang takot. Ang natira na lang ay ang bagong siya.
Isang babaeng marunong tumindig, magmahal at piliin ang sarili. Dumating ang araw ng kasal, masayang-masaya ang araw na iyon. Ang buong lugar ay puno ng puting rosas, gold details at klasikong violin music. Lahat ng bisita ay nakatingin sa naglalakad sa aisle na si Laika. Ang babaeng dating tampulan ng tukso, ngayon parang ng isang reyna. Nakasuot siya ng isang makintab na ivory wedding gown na may eleganteng back glass cut at makapal na kulot ang buhok na bumagay sa kanyang muka. Tingnan mo si Laika, grabe parang artista. Bulong ng isang bisita. Akala ko si Heart Evangelista eh. Dagdag ng isa habang nakanganga. Sa altar, naroon si Franco na matikas at gwapong-gwapo sa kanyang tuxedo. Nakangiti ito habang pinagmamastan ang babaeng kapalapit sa kanya. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, kapwa sila napangiti. Ngayon, by the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Franco at siniil agad ng halik si Laika. Pumalakpak ang lahat. May umiiyak pa nga eh. Lalo na ang ama ni Laika, na hindi makapaniwalang ang anak niya ay masaya na at nahanap na ang tunay na pag-ibig. Pagkalipas ng 1 taon, may magandang balita si Laika. Buntis na siya. Nanggugulat pa siya kay Franco noon habang ito'y naliligo. Han, hulaan mo kung ilan tayo ngayon sa banyo. Pinipigil ni Laika ang matawa sa tanong. Ano? 2 lang tayo dito, hindi ba? Mali ka. 3 tayo ngayon. Paano? Congrats! Buntis ako. Totoo ba to? Kaya palang hilig mong kumain ng banggang may suka at ice cream sabay. Hindi maipaliwanag ang saya sa mukha ni Franco. Oo, halimaw ang anak mo. Lalaki kaya o babae? Tingnan natin. Sana kamukha mo. Sana hindi mo ugaling makuha. Malakas na tawa na banat ni Franco. Tumawa si Laika at hinampas si Franco. Sira ka? Minahal mo naman ako ah. Oo, mahal na mahal. Hinalikan nito si Laika. Maraming salamat, mahal. Ibibigay ko ang magandang buhay sa magiging pamilya natin. Pagkalipas ng 9 na buwan, isinilang si Franco Jr. Sa mabilis na panahon at taon ay lumaki na ito bilang mabuting bata. Halata ang kapilyuhan na namana sa ama nito. Papa, pupu ako. Habang kumakain si Franco. Andito na si Papa, anak. Wait lang. Natatawang pinanood ni Laika ang mag-ama. Masaya at kontento ang puso niya. Isang gabi, habang nasa garden sila kasama ang kanilang 2 anak, nagbiro si Franco habang hawak ang cellphone. Laika, tingnan mo to. May nag-message na naman sa akin. Ex mo raw dati. Gusto kong kausapin. Sinong ex ko? Akala ko ikaw lang. Pwede ako rin. Kakausapin mo ba ako? Tingnan natin. Kung naghugas ka ng pinggan mamaya, baka. Please, give me another chance. Ikaw, kinakatakutan ka sa kumpanya ah. Hindi nila alam na puro kakalokohan. Naghalakakan sila. Tumatakbo sa paligid ang mga bata habang naghahabulan. Walang masihigit pa sa ganitong klase ng buhay para kay Laika. Ang pagbabago ay hindi laging dahil gusto mong patunayan ang sarili mo sa ibang tao, kundi dahil gusto mong mahalin ang sarili mo ng buo. At kung may tunay kang halaga, hindi mo kailangang habulin ang pagmamahal. Ang tamang tao ay kusa at buong-buo kang tatanggapin. Sa anumang anyo, anumang ugali o nakaraan mo. Minsan, ang taong tinatanggihan mo ay siya palang taong tutupad sa mga pangarap mong akala mo'y imposible. Minsan rin, ang pagkawala ng isang bagay ay gumagawa ng espasyo upang mapunan ng bagay na dapat talagang sa iyo. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Wakas.